Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susugurin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila. Pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Tayo ay nasa ikapitong linggo sa muling pagkabuhay ni Jesus. At mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ascension Sunday. Ipinagdiriwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ito 40 araw magalipas ang linggo ng muling pagkabuhay. Kaya po, mayroon tayo memorial or the celebration kapag may kamatayan sa ating pamilya, 40 days of observance. Based on this, the Ascension Sunday. Natatapos ngayon ang 40 araw ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Dalawang mahalagang aral ngayong dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Kristo. Una, pag-asa. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay nagdudulot sa atin ng pag-asa. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, chapter 1, verse 18. Si Kristo ang ulo, ang simbahan ang kanyang katawan. Kaya naman kung paano ang ulo ng ating simbahan si Kristo ay umakyat sa langit, gayon din naman buo ang ating pag-asa na tayo rin bilang kanyang katawan ay langit din ang hantungan. We are all destined for heaven. Yon ang tunay na tahanan. Nilikha tayo ng Diyos para sa langit. Malinaw na sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verse 39, ito ang kalooban ng Ama. Huwag kong hayaan mawalan kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhay sila sa muling araw. God does not want to lose any of us. Walang sinumang tao ang nilikha ng Diyos para mapunta sa impyerno. Maliban na lamang kung tao na mismo ang magdesisyong tumanggi sa pag-ibig at awa ng Diyos sa langit.
wants to save all of us. But we can make a choice to belong to God. Kaya, napakahalaga po yung pagnanais, desire to go to heaven. We need to choose. Pero hindi sapat ang ating desire. Madalas, yun gusto natin maging tagumpay. There is a desire. Hindi sapat ang desire. Alam natin, everyone has a desire to be successful, but not all attain success because walang determination, walang dedication, walang discipline. So, have a desire, determination, ibig sabihin, firmness of purpose, dedication, discipline, Christian discipline, following Christ. Kaya, when we say, I desire heaven, pero walang discipline, walang dedication to live a life that is taught to us by Jesus, then it will be only our faith without fruits. If you believe, behave according to your belief.